Okay, grade 3. Kamusta kayo? Ayan. So, ngayon, AP naman ang pag-usapan natin para balanse yung ating pag-aaral sa online. Okay. So, nung nakaraan, pinag-usapan natin ang mga karapatan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga tungkulin at gampanin ng isang mamamayan. Okay. Ano nga ba ang tungkulin? Ang tungkulin ay isang ginagampanan ng bawat isa. Ito yung katumbas ng karapatan. So, bawat karapatan may dapat na tungkulin na may tungkulin na dapat tayong gampanan. Okay, ang bawat karapatan ay may katumbas na tungkulin. Ang kaunlaran ng isang bansa ay nakasalalay sa uri ng mamamayan. Ang mamamayang disiplinado, may pinag-aralan, may taglay na kasanayan at produktibo ay kailangan ng bansa. Ang isang mabuting mamamayan ay tumutulong sa kapwa, sumusunod sa mga batas na ginagampanan at sumusunod sa batas at ginagampanan ang kanyang tungkulin sa sarili, tahanan, simbahan, paaralan at pamayanan. Tungkulin ng bawat mamamayan kaalinsunod sa mga karapatan na tinatamasa ng bawat mamamayan, ang bawat isa ay may tungkulin din na dapat gampanan. May mga tungkulin ginagampanan ang bawat miyembro ng pamilya sa tahanan. Ang mga mag-aaral ay tungkulin din na dapat gampanan bilang mag-aaral. Bukod dito, may tungkulin din tayo sa pamayanan at sa ating bansa. Magkaiba ang tungkulin sa tuntunin. Ang tungkulin ay mga bagay o gawain na dapat gawin. Ang tuntunin naman ay mga patakaran na sinusunod para sa kaayusan ng isang lugar. Okay. Tungkulin at tuntunin sa tahanan. Mayroong mga tuntunin na sinusunod ang bawat kasapi ng pamilya. Ang mga tuntunin ay ginagawa ng mga magulang o nakakatanda sa tahanan. Ang mga tuntunin ay pinapatupad upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng bawat miyembro ng pamilya. Nakakatulong ang mga tuntunin upang maisaayos ang pamilya. Ang tuntunin ay maaaring magbago kapag nagkakaedad ang bawat miyembro sa pamilya. Ang pagiging responsableng kasapi sa pamilya ay nangangahulugan ng kaalaman sa mga tuntunin ng pamilya at pagsunod sa mga ito. Tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya na tumulong sa mga magulang. Igalang mga ito at panatilihin ang pagkakaisa ng magkakapatid. Mahalaga rin na mapanatili ang tiwala at pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa pamilya. Ang pamilyang matapat at nagtutulungan sa isa't isa ay nagsasama ng maluwat. Tuntunin at tungkulin sa paaralan. Karapatan ng mga mag-aaral na matuto at mapaunlad ang kanilang kakayahan sa isang malinis, maayos at ligtas na paaralan. Katumbas ng mga karapatan, ang mga mag-aaral ay may tuntunin at tungkulin na dapat gampanan. May mga tuntunin na dapat sundin sa silid-aralan at habang nasa paaralan. Kabilang dito ang pagpasok ng maaga na naka-uniforme at may ID, pagpila habang bumibili na sa kantina, pagiging tahimik sa loob ng silid-aklatan at pagrespeto sa kapwa mag-aaral at guro. Mahalaga na sundin ang mga tuntunin sa paaralan upang makapag-aral ng maayos, masaya at maging ligtas ang bawat isa.
Tungkulin ng mga mag-aaral na pumasok sa paaralan mula Lunes hanggang Biyernes at sikaping matuto sa mga aralin. Tungkulin din niya na mag-aral ng aralin upang makakuha ng mataas na marka. Tungkulin din niyang igalang ang kapwa mag-aaral at irespeto ang mga opinyon at ideya nila. Ang pagpapahalaga at pangangalaga ng mga gamitan sa paaralan ay isa ring tungkulin na dapat gampanan. Hinihikayat din ang mga mag-aaral na sumampi sa mga club at sumali sa iba't ibang gawain sa paaralan. Nakakatulong ang mga club upang mapaunlad ang kakayahan at talento. Isa rin ito sa paraan upang maging isang mabuti at produktibong mamamayan. Tuntunin at tungkulin sa pamayanan at sa bansa. Mahalaga ang pagsunod sa mga tuntunin at mga batas na ipinapatupad sa pamayanan at bansa. Ipinatutupad ng ang batas upang magkaroon ng kaayusan. May kaukulang parusa ang mga lumalabag sa batas. Ang tuntunin ng mamamayan ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Bawal pumitas ng mga bulaklak at tapakan ng mga halaman sa parke. Bawal magsulat sa mga pader at dingding. Bawal magkalat sa kalsada at mga parke. Bawal magkwentuhan at maglaro sa loob ng bahay-sambahan. Bawal bumusina sa harap ng paaralan, pook, sambahan, at ospital. Pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Ang pagmamahal sa ating bansa ay hindi maipapakita sa salita, kundi sa gawa. Ang pagiging makabayan ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Ang taong makabayan at gumagawa ng mabuti at kapaki-pakinabang para sa bansa. Bilang Pilipino, mahalaga na igalang ang mga pambansang sagisag. Ang watawat ay isang pambansang sagisag. Pambansang sagisag din ang lupang hinirang, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kapag itinataas ang watawat at inaawit ang lupang hinirang, ay kailangan tumayo ng tuwid at sumabay sa pag-awit ng may damdamin. Dapat bigkasin ng taimtim ang panunumpa sa katapatan sa watawat. Kailangan ang katahimikan at kaayusan kapag isinasagawa ang seremonya sa watawat. Bilang Pilipino, pinahahalagahan natin ang mga bayani ng lahi. Sila ang nagbuwis ng buhay para sa ating bansa. Ginugunita natin ang kanilang kaarawan at kamatayan. Nagpatayo ng monumento ang mga pamahalaan o ang pamahalaan bilang pagpupugay sa kanilang kadakilaan. Nakatutulong din sa kapwa Pilipino at sa ekonomiya ng bansa kung tatangkilikin ang mga produktong Pilipino. Isa ring tungkulin sa bansa ang maaga at tamang pagbayad ng buwis. Natutugunan ng pamahalaan ang mga paglilingkod sa mamamayan kung sapat ang pondo mula sa buwis. Ang pagiging mulat sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman ng mga pangyayari sa pamahayanan at sa bansa ay tungkulin na paghahandaan ang anumang problema kung may sapat tayong kaalaman dito. Tungkulin din ang voluntaryong pagtulong sa mga nangangailangan sa pamayanan. Mahalaga rin ang maging aktibo sa mga makabuluhang gawain at proyekto sa pamayanan. May iba't ibang paraan upang makatulong ang mga kabataan at maging isang mabuting mamamayan.
Maaaring tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa pamayanan. May pagkakataon din ang kabataan na bumisita sa bahay ampunan at mga ospital upang ibahagi ang kanilang talento. Nabubuo ang maayos na pamayanan kung lahat ay may pagtutulungan. Masaya rin ang pakiramdam kung nakatutulong sa kapwa at mga nangangailangan. Okay, so iyan ang ilan sa mga tungkulin at mga tuntunin na dapat natin sundin bilang isang mamamayang Pilipino. Sa ating aktibidad para sa araw na ito, kunin nyo ang inyong AP worksheet at pakibuksan sa page 2 at gawin ito. At sa susunod na pagkikita natin sa ating physical class ay i-checkan natin ito. At unti-unti na rin tayo magre-review para sa ating exam. Okay, hanggang dito na lamang tayo muna at hanggang sa muli. Paalam.